Friendship, gumawa lang ako ng sabaw. Nilagyan ko ng gabi. At sinigang mix sa gabi. Ginger, onion, as usual. At mag-fried lang ako ng cherry. Yan, nagpa-fried ako ng cherry. At sahog ng eggplant and tsaka okra, ladyfinger, healthy. Napaka-healthy nitong dalawang to. Sa high blood, sa sugar, sa lahat na antioxidant. At ito ang cherry, minarinate ko siya sa paprika, sa salt, at pepper. Yun lang. Walang, hindi ko siya nilagyan ng Ajinomoto. Kasi yung iba, gusto niyan. Diba nilalagyan nila ng Ajinomoto. Pagka laging may asin or Ajinomoto, yung iba ganoon. Pero ako hindi. Gusto ko ganyan lang, plain. Sa Pinas nga lang, asin nga lang, okay na. Ngayong araw, asin at asin lang, okay na. Ilalagay sa prito. Tapos lalagyan lang ng sausawa ng toyo, kalamansi, kung wala naman kalamansi, suka, o kaya patis kalamansi, ganyan ang ginagawa. Noon, ganyan lang. Nagkaya rin na, tanghalian. Hindi na kailangan ang madaming sauce na katulad ng kanina nagsalad ako. So ngayon, soup naman tayo. Soup na lang kayo yan. O, dilitan ko. Madami nga ako nun. Masyadong ang tinik ng cherry. Pero ang cherry, hindi siya malansa. Para siyang bangus. Wala kasing bangus sa export. Kaya ito lang. Fresh naman siya. Kaya yan ang aking binili na isda, cherry. Sa Pinas hindi ako nakatikim ng cherry. Sa amin kasi puro mga isdang tabang, sapsap, hito, dalag, tilapia, galunggong. Wala yung mga ganito. Hindi kami nakakain ng ganyan. Minsan nga lang pag prito, hindi na kailangan may sabaw. Dito sa abroad, pwede dahil promo ang mga gulay. So, pwede kang magsabaw-sabaw. Minsan, mas mura pa nga dito, lalo na sa sibuyas. Napakamura ng sibuyas ngayon. Dagsa ang sibuyas. Kasi tag-init. Yan. Yan ang ating ulam for today. Ang foreign topic na. Pwedeng cherry. At sinabawang gulay. Masarap kasi laging may gulay. Gulay is life. Diba? Yan ang gulay. Gulay is life. Lalo na yung durugin mo ng konti yung ito, gabi. Malambot na siguro itong gabi. Let me check kung malambot na talaga yung gabi. Oh! Maano na ating mobile ng gabi. Malapot-lapot siya. Kaya natin kulaan para masyadong lumambot. Let us taste how kung tama lang, sakto ang alat. Talagang hindi ako mahilig sa mga alat. Sakto lang mga ka-friendship. The more na, may asin, may kick na yung asin. Medyo kulang sa alat. Kasi pag kulang sa alat, pwede kang magpatis or maglagay ng konting asin. Pero pag naalatan mo na, ay nako, napakahirap na habulin. Dadami ang sabaw. Which is di naman maganda. Maganda kasi yan, ganyan. Pag mainit, kahit maalat, hindi mo lasap. Yan. Tingnan natin kung pwede nang bilhin. Pag may paprika, ang hirap kasi gusto ko toasted na toasted talaga.
Ibalik ka rin ko. Uy. Yung isang kamay ko kasi nagkakamera, isang kamay hindi. Isang kamay pinagbibili. Kaya gusto ko ganyan. Toasted na toasted. Diba? Ganda ako pag toasted na toasted. Yung halos makakain mo yung sulog na yung bon kasi. Sobra-sobra sa kawali. May kawali ako malaki pero yan ang gusto ko kasi non-stick. Yan. Malapit na siyang maluto, mga ka-friendship. Another taste. Kung pwede lang patayin. I guess okay na yung malambot na nga. Perfect na yung alat niya. Ayoko kasi masyadong maalat. Kaya I need to close na mga ka-friendship. Ito ay ready na, malambot na. Okay. Later yun namang isda. Paikot-ikot. Ganyan talaga. Pag mag-isa ka lang nag-vlog. Patuloy natin. Para hindi masyadong mamantika pag kinain. Dry na. Patuloyin din natin. See? Toasted na toasted. Kaya ang gusto ko. Ito ang last. Ito na siya. Ang ganda na. Okay. Last na lang yan. Mamaya isi-show ko na lang sa inyo mga ka-friendship ang finished product ng ating pagkain. Okay. Shout out sa aking sister-in-law na laging nangungunang nagla-like ng aking mga videos. Keep safe sa inyo dyan, my sister-in-law. Palagi siya naka-online. Chinecheck niya ang aking videos. Thank you so much. Hope you be always healthy at mawala ng acidity mo. To all sa dami may sakit, keep healthy. God bless. This is Rina Reed sa kanyang kitchen. Later, I will show you the finished product.